Magpapaalam na nga ba itong si Vic Manuel dito sa San Miguel Beer? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil itong si Vic Manuel, ang balita mag-e-expire na rin yung kontrata niya sa Abril at magiging free agent na at parang walang balak daw ang SMB na i-renew ito. Ang balita nga ngayon ay baka ito ay masama sa isang trade ng San Miguel para mas lumakas yung kanila front court. In particular, gusto raw nila itong patangkarin at pabatain. Itong front court kasi na San Miguel, of course, si Manuel, si Brondial at si Tautua, sa tingin ng mga eksperto ay isa na to sa pinakamatanda dito sa liga at actually hindi na nakasasabay dito sa ibang mga teams ngayon. Kung ikukumpara natin dito sa Hinebra na ang bata ngayon ng front court, dahil nandiyan si Malonzo at itong si Isaac Go, plus alam natin kinuha pa nila si Troy Rosario. Kaya itong San Miguel ngayon gusto raw tularan itong Hinebra at kumuha ng mga bagong players. Ito si Vic Manuel, kung iti-trade yan na San Miguel, malamang sa Northport o Terra Firma yan mapunta. Ang pag-uusapan na lang ay kung sino yung mga pwedeng kapalit dyan. Ideally, ang gusto ng San Miguel si Stan Hardinger pero hindi pa nakatitiyak kung itong si Stan Hardinger talaga ay maglalaro pa para dito sa SMC o dito sa PBA mismo. Then may mga umiikot na balita na baka ito ay magretiro na o bumalik abroad. Ang maliwanag dito ay kung hindi lang naman itong si Vic Manuel ang posibleng mawala dito sa San Miguel at magpaalam, kung hindi pati na itong si Mawala Tautua. Dahil itong si Tautua, ang balita ngayon ay mukhang hindi na siya masyadong gustong gamitin ni Coach George Gallet. Napapansin nga yan ng karamihan doon sa playoff series kontra sa Hinebra, hindi naman siya nagagamit ni George Gallet. So baka ito ay masama doon sa mga players na papalitan na ng San Miguel Beer. Kaya bago mag-umpisa conference, baka ang San Miguel ay humirit pa ng isang trade para dito sa Commissioner's Cup dahil malamang papayagan ng PBA yan. Posible nga ba na kunin na ng Barangay Hinebra itong si Ben Phillips, ang 6'6 rookie na dinraft nitong Converge Fiber Xers? Sa ngayon kasi hindi pa binibigyan ng kontrata nitong Converge Fiber Xers itong si Ben Phillips at may mga lumalabas na balita na baka hindi na interesado ang Converge na kunin ito dahil marami na silang big man dito sa kanilang lineup ngayon dahil nandiyan na nga si Arana, si Baltasar, itong si Jeyo Ambohot, nandiyan pa yung kanilang draft pick na si Ronan Santos, and of course itong si Pau Havillonar na binigyan na nila ng kontrata. Sa ngayon nga itong ang si Jeyo Ambohot hindi na nabibigyan ng playing time, pati ito si Kit Saldivar kaya na trade. So parang sayang lang daw kung si Ben Phillips mapunta dyan dahil hindi rin mabibigyan ng minuto. So baka pwede na itong kunin ng Hinebra dahil technically ngayon ay free agent itong si Ben Phillips. So, pwede na siyang kunin ng Barangay Hinebra ng walang kapalit. Yan ngayon ang aabangan natin kung matutuloy ito. Kung sakasakali, swerte na Barangay Hinebra dahil syempre nakuha na nila si Troy Rosario. So, ibig nito sabihin, may power forward na sila na Troy Rosario tapos madadagdagan pa ng isang Ben Phillips na talagang pwedeng maging center na pampalit muna o pangrelyebo kay Japet Aguilar. Hindi pa natin natitiyak kung mabibigyan ito ng kontrata ng Converge pero nakapagtataka na hanggang sa ngayon ay hindi pa to binibigyan. Dahil yung si Pau Havillonar ay binigyan na ng kontrata nitong Fiber Xers. So yan ang aabangan natin ngayon kung ito'y matutuloy. Siyempre malapit na mag-umpisa itong ating Commissioner's Cup kaya naman ang Barangay Hinebra ay gusto nang makumpleto yung kanilang lineup. Pero kung makapagdadagdag sila ng iba pang player, maganda yan para dito sa Gene Kings. Sa Converge naman, punong-puno na nga yung kanilang lineup ngayon at ang pinag-uusapan ay kung sino yung pwedeng bawasan dahil ang dami na nilang mga players ngayon. Kaya dito natin naabangan kung sino yung tatanggalin ng Converge at kung sino yung mga players na idadagdag pa nila kung sakasakali dito sa kanilang lineup. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay very confident dito sa kanilang magiging tsansa sa Commissioner's Cup kahit na itong 6'5 lang yung kanilang import na si Ronde Hollis Jefferson. Pero syempre, pagdating ng Philippine Cup, mas magugustuhin ng TNT na meron sila ng mga import na ang mga local players na matatangkad. Kaya ang balita itong tropa ngayon ay interesado dito kay Jeyo Ambohot ng Converge Fiber Xers. Maraming mga teams na nagkaka-interest sa mga players ng Converge dahil mga bata to at matatangkad. Siyempre yan ang hinahanap ng lahat ng PBA teams. Kaya hindi na ako magugulat kung itong TNT ay mag-offer para makuha itong si Jeyo Ambohot na kanilang ginagamit ngayon, yung hindi masyadong nagagamit dito sa dito sa Converge Fiber Xers. 6'7 ito si Ambohot at merong 3-point scoring at bata pa, 28 years old lang.
Siguro nakikita ng TNT tropa na ito ay pwede nilang magamit. Parang itong si Troy Rosario dati nung bata pa. At pwedeng-pwede si Ambohot na pangrelyebo dito kay Calvin Optana o kaya kay Glenn Cobontin. Kaya hindi na nakapagtataka na isa siya doon sa mga players na pag-iinteresan ni Coach Chot Reyes. Ngayon sa panig ng Converge, kung maalala ninyo, inoffer ng NLEX si Joseph Taha para dito kay Jeyo Ambohot pero tumanggi itong Converge. So, hindi naman basta-basta ibibigay ng Converge itong si Ambohot kahit hindi na nabibigyan ng madaming playing time. Ang tanong dito, sino naman kaya ang pwedeng i-offer ng TNT Tropang Giga para dito kay Ambohot? At yan ang kinakailangan i-considerang mabuti ng management ng TNT kung talagang determinado sila na makuha ang nasabing player. Dahil sa ngayon mukhang itong si Jeyo Ambohot talaga ay isa doon sa mga makakakumpleto dito sa frontcourt ng TNT at makapagbibigay lakas sa kanilang lineup para makumpleto yung pinapangarap nilang Grand Slam. Hanggang sa mga oras na to, ang NLEX Road Warriors ay wala pa ring import para dito sa umpisa ng ating PBA Commissioner's Cup. Itong NLEX Road Warriors, alam naman natin, ay pinapirma ng kontrata itong si Ed Davis para sa kanilang maging import. Pero parang hindi ito naging impressive ayon doon sa mga reports at yan ang dahilan kung bakit siya ay pinalitan ng Road Warriors. Pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nare-report na kukunin na pwedeng kapalit nito. At yan ang dahilan kung bakit itong Road Warriors ngayon ay nagmamadali na makahanap ng replacement. Ayon dito sa mga reports, maski itong TNT nga nahirapang humanap ng 610 import, kaya si Ronde Hollis Jefferson ang kanilang kukunin. Pero sa totoo lang naman, okay pa rin sila na si Ronde ang kunin dahil alam naman natin kung ano ang capability nito. Kaya sa ngayon, itong NLEX Road Warriors, ito magiging problema dito dahil wala pa silang import at kinakailangan nila syempre na as soon as possible ay makakuha niyan. Kung ngayon, ito ang makakasabihin na nating gagawa ng paraan ng NLEX dahil sila rin ang mahihirapan sa bandang huli. At tandaan natin, ang NLEX ngayon ay under pressure na manalo dahil ang TNT at Meralco ay nagkampiyon na. Okay sana to si Ed Davis, NBA veteran, pero hindi rin naging impressive dito sa practice at ayon dito kay Coach Jong Wichiko, merong mga personal matters na kinakailangan pa na intindihin. Kaya ito ngayon ang pag-aaralang mabuti ng NLEX Road Warriors. Samantala naman yung local lineup nila mukhang tanggap na ni Coach Jong Wichiko na yan muna ang kanyang magagamit at mukhang wala pang trade na mangyayari para dito sa Road Warriors. Pero hindi natin maaalis yung posibilidad. Pero ang focus ngayon nito si Coach Jong Wichiko syempre ay kumuha ng import dahil yan talaga ang kinakailangan nila para masiguro na magiging mas maganda ang laban nila. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Dalmacio de Guzman, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Alicia Garcia, Michael D., Edwin Carmona Jr., si Enju Ireneo Salangsang. Pinabati din natin si Katsakino Dokusin, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat, B-Boy Matas, si Mitch, Andrea, Alexis at Mitch Bagares, Alfonso Dintin at Teddy Balaba, si Malyari Mascarinas, pati na iba pa nating taga-subaybay.